Magandang hapon po sa inyong lahat. Muli, ito po ang inyong lingkod, Kabayani Jerry Games. At ang ating pager, katandem. Siyempre po, si Paul Gumaru. Ano po? Opo, ayan, magandang hapon. At siyempre po, kasama ni Sir Paul, ang kanyang junior, si Kasikong Monmon. Kasikong Monmon. Kasiko. Ayan. Kasikong Monmon. At syempre po, ang ating panauhin, mamaya po natin formal na ipapakilala. Bati ka naman, SK. Magandang hapon po. Magandang hapon po. Ako po si Alicia Hermione G. Pinlawan. SK Kagawad po ng Barangay 514, Zone 51. Ayun. From Zone 51 ng Sampaloc, Manila. Dahil tayo ay hindi pa rin po lumalayo sa ating paksa na yung nakaraang barangay and Sangguniang Kabataan election. Kaya po ang ating title ngayon, Sir Paul? Ayun, matapos ang eleksyon, ano na? Iyan. Ano na, ano SK? Na? Ano na okay. mga susunod? Ano? Okay. Kasi syempre ngayon, marami pa rin po nagpapahilom ng sugat. At syempre sa mga nanalo, ayan, meron tayong inihandang pagbati mamaya na lang. Pero ipaplas ni Kuya Chot yung ating pagbati sa mga nanalo. Syempre, usual ano sinasabi natin? Congrats. Ayan. And then, sa mga natalo naman, sinasabi natin na maybe God has a better purpose. Ayan. Ayan, ayun na pala yung pagbati sa mga nanalo. Congrats sa inyo. Ayan, sa mga nag-birthday po ng November, katulad ko, ayan, meron tayong munting pagbati kay Kuya Monmon. Ayan. Okay. Monmon, bati na, dali, anak. Okay, so maraming salamat sa Elizalde Broadcasting sa pagkakataon na tayo ay mapaunlakan na makapag program dito sa Elizalde Broadcasting. Tayo po ay nasa ika-6 na palapag ng Trinity Building dito sa TM Calao. Okay. Now, alam nyo po, ang ating paksa ay nagpapatuloy lang, continuation nito nung nakaraan. Dahil nung nakaraang linggo, may mga panauhin tayo, talagang isang barangay yun, no? Marami sila. At napakagagaling sumagot at ang galing din ng kanilang plataforma. Talagang handang-handa sila at deserve na sila ay nanalo. Now, karamihan po kasi sa mga barangay ay lalo ngayon sa Manila, nasa process sila ng pagpupulong para sa paghanda, sa pag-upo. And then, sa bahagi ng Manila, SK, pinatawag sila ng punong lungsod para mapag-usapan. Okay, kaya may mga chairman po na committed dapat na pupunta po dito ay hindi nakadalo. Kuya Paul, ano yung masasabi mo sa ating paksa? Dapat nga kasama natin yung SK chairman nila SK Kagawad. Unfortunately, yun nga, kagaya nga na sinabi, meron sila mga pagpulong. May pagpulong sila ngayong araw na ito with our Mayora, Doktora Hani Lacuna Pangan. Binabati po natin si Mayora. God bless you po. Magandang hapon po, Mayora. Kuya Paul, may pinapost tayo dito, okay, para man itong isang consolation doon sa mga hindi nanalo, okay, para sa'yo, ano yung symbolic or yung pakahulugan ng ating mensahe sa kanila na nababasa mo, God has a better plan for you. Yung God has a better plan for you, syempre, marami sa mga kumandidato, no? Hindi lang dito sa mga sa mga SK Kagawad at mga SK chairman natin, ano? But at the same time, sa ating mga barangay officials, ano, na mga SK, mga chairman, mga kagawad, ano, ang masasabi lang po namin ay meron pong magandang plano ang Diyos po para sa ating lahat. Kung yung ating pong inaasam ay hindi po nangyari, no, perhaps God has other plans, no. Mas alam niya kung ano yung nararapat para sa atin. At kung hindi man ito ang ating time,
maybe in some other time, no, in the future, no, sumubok tayo muli, no, malay natin tayo ay palarin na. The fate will oblige na tayo ay muling tayo ay maupo, no, bilang mga lingkod bayan, ano. Sapagkat talaga naman SK, ano, napakasarap na maglingkod, ano, sa ating mga kabarangay, no, in your case, ano. So Kabayani, let's proceed na sa ating SK. Okay. Alam nyo po, mapalad tayo sapagkat napakaraming pinagkakabalahan ang mga kabataan ngayon, and eventually po magiging busy sila sa panunungkulan. Ngunit ang atin pong mga kabataan ay inihahanda. Okay? So, meron po tayo na mga nanunood na. Okay? Binabati po natin ang lahat ng mga nanunood. Paumanhin po kung hindi namin kayo mabati isa-isa. Subalit, sabot po namin aming makakaya dahil 30 minutes lang po ang atin ngayong dahil may mga lakad pa. Pero, just the same po, gusto lang natin malaman kung ano ang plataforma at ang naisin ng ating kabataan, si Elisha po. Ayan, marinig po natin. Okay, go ahead. Dito na lang. Lakasan mo na lang. Okay, nung syempre bago kayo pumalaot sa larangan ng politika, okay, sinasabi natin na meron kayong mga inihandang plataforma, okay? Kasi hindi naman tayo tumakbo o nanalo na wala lang. Kaya basically, meron kayong layunin, okay? Ano yung gagawin? Kay konkreto man o pananaw pa lang, ano yung siguro ang una kong tanong, ano yung nag-udyok sa'yo para sumali or pumalaot sa larangan ng politika? Una po sa lahat, actually nagdadalawang isip po ako kung sasali po. Actually, tatlong beses pa po eh. Nag-isipan mabuti ko. Kasi first of all, ang pina-worry ko po kasi ay kung mapagsasabay ko po yung oras ko po sa pag-aaral, pati yung oras po paglilingkod po at maging SK. Pero, napag-isipan ko rin po na baka rin opportunity ko rin po ito. Baka ito yung leadership mo. Baka ito nga yung nararapat para sa akin. So, inaccept ko po yung offer na bilang maging SK. And then, siguro naisip mo rin yung may maiaambag ka somehow sa barangayan, lalong-lalo na sa kabataan. Ganun ba yung naging unang... Opo, kasi matagal ko na pong gustong tumulong din po kahit nung pinapalakpakan yan, Sir Paul, pinapalakpakan. Yung willingness to serve. No, napaka-importante yan. Aside do sa, syempre, willingness to serve, well, yung mga plataforma, natanong na ba kayo ba yung mga plataforma? Ayun. So, SK, speaking of which, dadako tayo doon sa mga naging plataforma ninyo nung kayo ay tumatakbo na umaasa yung inyong mga constituents na talagang gagawin ninyo, no, na i-execute ninyo yung mga plano ninyo para sa barangay. So, SK, Elisha, pwede bang pakilahad mo sa amin dito yung mga naging plataforma ninyo, yung mga plano ninyo para sa barangayan? Ang una ko pong plano ay sana po magkaroon pa na school supplies distribution tuwing mga forthcoming school year. Like example po, gagawin po namin is dapat may census po yan. So, titingnan po namin yung mga tao sa mismong community po namin, like kung ilan po yung mga kada bahay na nag-aaral po at ilang taon po. Like example po, kung meron po silang student na junior high school na grade 7, syempre ilalagay po sa category of junior high school. Kung meron pong grade 4 or grade 5, ilalagay po sa category ng elementary. Tapos doon po, every category, magkakaroon po ng different school supplies distribution po. Ayun. So, yun po. Sige.
So yun. So SKO, so napakaganda ng programa mo no na ano. So ilan lang 'yan no sa mga programang inilalahad niyo para sa barangay ano. So tanong ko ganito. Hindi maiwasan no sa mga napakarami ng mga pagkakataon no. Kasi ako marami rin ako mga naging kaibigan ng mga SK chairman o at mga SK kagawad, mga kumbaga barangay officials din at the same time no. At ito mga kabataan, sa kabataan barangay, yung particularly sa SK, one way or another, di natin maiwasan yung, di ba sa mga proyekto, minsan pagka yung chairman hindi mo kasundo, di ba? Nangyayari ng ipitan ng pondo. Nangyayari yan hindi lang dito sa Manila, sa lahat ng mga lungsod. Ano? Pag hindi nila kakampi or kapartido yung chairman, hindi sila nabibigyan ng pondo. So, pag ganito mga pagkakataon ng SK, ano ba yung mga work around ninyo? Yung mga pwede mong gawin para makalikom kayo ng pondo at ma-execute yung inyong mga programa? Ano po, syempre po, para tanggapin po ng chairman yung offer niyo po is need po na transparency po. Oh, yes. Of course. At saka kahit kasi despite na kung hindi mo kasundo talaga yung chairman, kailangan nyo rin pong mag-work together po. Oh, yes. At saka isa pa rin, kahit maggaling po kayo sa magkaibang team po, kailangan po rin makilalang isa't isa. At saka makita rin kung ano talaga yung kailangan, tsaka yung importansya, at tsaka isa pa, etong ba't sinabing kailangan kilalanin yung isa't isa, kasi nagtatrabaho po kayo para sa barangay po. Yes, precisely. Ayun. So, thank you, SK. Gusto ko na bigyan din yung sinabi niya na transparency ka, Jerry, napaka-importante ito sa pamamahala talaga, transparency and accountability in public office. Yan ang kailangan natin sa mga opisina ng gobyerno at kahit din sa mga opisina ng mga lingkod bayan. Precisely. Kuya Paul, bago tayo magpatuloy, gusto ko munang bumati kay dating Chairman Vergara ng barangay. Chairman ninyo yun, di ba, ngayon? Barangay 514? 517? 514. Ayun, 514. Barangay 514, Zone 50. Naalala mo, doon sa lugar niya, nag-stay ako siguro doon ng mga 4 years. Bata pa ako noon. Siguro edad 14. Di na po nabiya. Nagtitinda ako ng dyaryo. Nung araw, doon sa Crisostomo Corner, Laong-Laan. Doon ako kumukuha. Doon binabagsak mga bandang alas 3:30 o alas 4 ng madaling araw yung mga sandamakmak na dyaryo. Alam mo naman ang Bulletin Today pag linggo, di ba? Meron yung mga advertisement. Nagiging times 4 yung kapal. Okay. So, habang nilalako ko yung sa Musa, sa Ibarra, mga kalapit na kalye, bumabagsak kasi isa lang yung kamay ko lalo pag umulan. So, tolpo ka na nun, no? Oo. So, ang ginawa ko, nagpagawa ko ng mini kariton. Okay. Di yung kariton na yun yung tinutulak ko. Tapos, lahat ng bahay nirarasyonan ko. Kada linggo, ko sinisingil o weekend. Now, minsan, nangyayari, nag-aaway kami ng mga nirarasyonan ko kasi wala daw silang natanggap. So, yung uso ngayon na scam budol, nun pala, yun na yun. Meron. Talaga meron na, oo. Naalala ko lang, sinishare ko lang po, pero wala akong mali siya. Nakaka-inspire, no? Nakita mo si Kabayan, nakaka-inspire, no? Para sa ating mga kabataan na yung mga pinagdaanan mo, no? Kabayani, kagaya nga ng, nagtinda ka ng dyaryo nung araw, no? Hanggang sa, yun nga, una-una yung naputulan ka ng kaliwang kamay, no? No, so kailangan manalo ka na sa susunod, otherwise kanan na ipuputulin sa'yo. Hindi, biro lang po. So yun, naputol yung kaliwang kamay, pagkatapos yun nga, nagdyaryo, no? Yung, di ba, farmer pa, di ba? Yung ano ninyo, yung dati ninyong trabaho. Then, hanggang sa nagkaroon ka ng negosyo, no? Mga negosyo, no? Na-awardan ka, no? Na naging politician ka, no? On and on. And talaga nakaka-inspire, no? Para sa ating mga kabataan. So, mabalik tayo, SK, no? Well, balita ko wala kayong kalaban, Wala ba, 'di ba? Ano post sila, Ka Jerry? Walang kalaban. Ano post? Yung kanilang grupo, So
Ngayon, kasi tinatanong namin to usually sa mga may kalaban eh. Na papaano kung halimbawa may nahalal sa kabila na halimbawa sabihin nating mix ng party ninyo at yung party ng kabila. No, paano magkakaroon dito ng unified leadership? Paano ninyo i-inculcate sa konseho ninyo yung tinatawag na unified leadership? No? Ngayon, in your case, even assuming for the purpose of argument na Kuya Paul, na sige, ano, oo. susundan ko yan para kasi mag-i-imagine siya kasi nga wala silang Oo, yes. opponent. May tanong ko lang, doon ba sa higher, yung barangay mismo, si Kapitan, yung ibang kagawad, barangay kagawad, meron silang opponent o may nahalo? Actually, meron po silang opponents. Oh yeah, may Nanalo opponent. din sa Meron other party. po nanalo. O yun, siguro doon mo na lang idalo yung sagot mo. Kung halimbawa ikaw yung mag-mediate, papaano, o ikaw halimbawa mismo yung Yes. kagawad doon, papaano mo i-reach out yung hindi ka ka-team? Yes. Of course, kasi ito po, yun. So, nanalo po yung yung dalawa pong kagawad galing po sa Ibang team. ibang team po. Okay. Pero nung inobserbahan ko naman po kung ano pong klaseng tao po sila, genuine po at saka sincere po yung work po nila as a kagawad po. So, Professional, wala po ako kumbaga, nakitang mali. Wala po akong nakikitang mali. At hindi po magkakaroon ng problema kasi din po you work as a team po, of course. Kahit din yung mga kasama ko pong kagawad po, rin po sila. Eager din po silang mag-work at saka paunlad din po yung barangay. Same goes dun po sa dalawang nanalo sa kabilang team po. Yes. So, Paul, kasi nga ganito ang naobserbahan natin sa ibang barangay or kahit sa ibang, hindi lang sa barangay, sa national, pagka may ibang team o sa higher partido, talagang pag opposition yung paninindigan nila, they really vote for what is their principle. Yun yung tinatawag ng ginagampanan nila yung papel nila bilang oppositionista. Ngayon, sa parte naman ng kahit ako naman, kahit magkakateam kayo, naniniwala pa rin ako na tama yung may pagkakaisa. Pero pagka dumating sa punto na, alam mo yun, yung meron dapat tindigan, okay, at alam mong may mali o nire-railroad yung mga, sabihin na natin, yung mga resolution or batas pambarangay, at maaring hindi tatas ng kanilang napag-usapan, ng kanilang pagsasaliksik, at itong isa naniniwala na may kulang pa or may kailangang ayusin at isa siya sa humaharang. Yung sinasabi nating constructive Criticism or opposition, ganon. Ikaw ba, halimbawa, dumating sa punto na meron kang nakitang mali, o siguro unintentional doon sa nagpanukala na yon, or yung sa proposal niya sa project, pero may nakita ka bilang isang mananaliksik or mapagmatsyag na pwedeng makaubos ng pondo or halimbawa pwedeng makasira sa kapayapaan ng barangay or sa samahan ng pamilya. Halimbawa lang kung meron kang makitang punto na gusto mong itayo or erase para mas lalong gumanda yung proyektong yon, sa tingin mo, you will stand for that? Ano ulit po yung question? Yung parang, okay, masaya kayo, nagdidebate kayo, okay, naaprubahan na. Pero one time, pag-isip mo kinabukasan, may naalala ka. O halimbawa, ang project, pag libreng gata sa mga bata, yun yung naging project nyo, merong mga pamilya na ayaw ng gatas. Gusto yung breastfeed. Okay? Ngayon, syempre, nakalagay na sa project kung 100 yung magulang na may bata na bibigyan ng gatas na babadgetan ng barangay, and then 10 doon ay hindi naman talaga magpapagatas. Ngayon, may idea ka na may ibigay na something. Pero dahil nga na-budgetan na yon, ano yung ipaglalaban mo pa rin ba? Yung halimbawa, instead na gatas,
ibang vitamina naman in lieu of that gatas. Dahil nagbe-breastfeed sila eh. So pwedeng vitamina or prutas na the same amount. O sabihin, wala kang binabiolate. Kanya lang, ang itinatayo mo doon is yung makatarungan. Hindi, ang ibig sabihin ni Boss Jerry, kung ikaw ba like for example, meron nang na-approve, ito na, nagkasundo-sundo na kayo. Pagkatapos biglang may nag-pop up sa mind mo na, ito mas magandang ideya to eh. No? At ito yung tingin mo na nararapat. So, will you stand for that? Ikaw, paglalaban mo ba yung ideya na yun? O hayaan mo na lang sila na matuloy yun. Dahil nahihiya kang magsalita. Kung nakikita mo ito ang tama. Ano na lang po, isa-set aside na lang po yung idea kasi na-approvean na po eh. So, of course, ipaglalaban. But also, aayusin din po yung mismong na-approvean pong yung proyekto, of course. At yung about po sa sinabi niyo pong Hindi, lang naman, sample lang. Kung sakali lang may nakita kang anything na good, na sabihin na malikmata lang sila o hindi nila naisip. Tapos, halimbawa, hindi pa talaga approved, nasa deliberation pa. Ibig sabihin na parang may nakikita kang pwede pang improve doon sa inyong yung ordinansa project ninyo. Will you stand for that? Kung may halimbawa may nakita ka, let's say pasimplihin natin itong halimbawa itong kumbaga burger, masarap to pag may cheese. Although ito na yung burger di ba? Ikaw nakita mo masarap to pag may cheese and mayonnaise. Parang gano'n lang yung analogy. So, gagawin mo ba yon? Kapag na-approvean po yung ganong idea po. Opo. Pag halimbawa, let's say, kumbaga, pagkasunduan na ninyo, let's sa pagpalagay natin yung scenario, ganito na lang. Bukas ay approval, pero kayo mismo sa council nagkasundo-sundo na kayo. Pero i-approve pa lang kinabukasan. Pero kayo may pag-uusap na kayo internally na i-approve na yung yung budget para sa proyektong yun. Okay po. So, yun po. Internally pa lang yung pinag-uusapan natin. So, just like I said, set aside na lang po yung yung mismong idea ko po. Tsaka, ipaglaban na lang po yung proyekto. Patapos, may deliver po yun na maayos. Para pag may susunod pa, doon na lang po ipapasok yung mismong idea po na naisip ko po noon. Okay. Tama SK. Kasi tama naman siya, Ka Jerry. No? Kung makakagulo pa kung makakagulo bakit mo kasi, ipipilit? Precisely. Kasi, pwede naman sa susunod. Oo, kinakailangan natin sa barangayan at kahit saan mga organisasyon o hindi lang sa lokal, pati lang sa nasyonal, kinakailangan may tinatawag tayong unified leadership. Yes. O pagkakaisa sa pamamahala. It is crucial sa pamamahala ng mga public officials. By the way, babatiin pala natin yung chairman ninyo, si Chairman Leo Bailon. Batiin mo naman si Chairman. Congratulations po, Chairman Leo Bailon. Alam mo, napakasipag nito, no? Napakasipag na kagawad nito nung siya palang kagawad. Pero batiin na rin natin yung dating bang chairman si ngayon, Sir kasi ano pa lang presumptive pa lang sila Chairman Leo Bailon. Batiin pa rin natin. Chairman kasi, Vergara. Si Si Chairman Vergara. Chairman Vergara, magandang hapon po. Andito po ang inyo pong SK. Future kasi presumptive SK Kagawad, no? Alicia. Batiin mo naman yung chairman mo, yung makakasama, Chairman Leo Bailon. At yung mga SK chairman ninyo, barangay chairman ninyo, tsaka yung mga kagawad ninyo. So, shout out po kay Chairman Leo, pati kay Chairman Vergara, pati sa Team Lingkod po, of course. Yes, pati sa mga SK Kagawad din po. Tsaka kay SK Chairman Rancid. Ayun, SK Chairman Rancid, sunod iimbitahan ka namin. Sana mapapaunlakan mo ang aming imbitasyon. Kasi, okay, Sir Paul, ang isa sa mga plano ng Sipa Tudla ay maimbitahan lahat, kahit hindi taga Sampaloc, just to help them para yung ma-uplift yung nila, yung personality, ma-develop pa yung kanilang pagharap sa camera. Kasi darating ang panahon, may interview sila ng ABS-CBN, ng TV5, ng SMN, ng GMA. So at least kahit papano through Sipa Tudla, Elizalde Broadcasting, kahit maliit yung ating studio, maalala mo na doon natuto ako na sumagot. Okay. Kumbaga itong Elizalde Broadcasting kasi training ground ng mga leaders. And yung mga leader kagaya nila na mga pinuno ng kumbaga council, SK Council. No? In the future hindi natin masabi baka maging SK
pwede kayong maging kagawad, 'di ba? Chairman, o mali mo Maging konsehal. konsehal. Oh. Mayor, Katulad 'di ba? ni Paul Gumaro. But anyhow, yun nga, nabanggit mo na kanina, SK, no? Yun nga, we talked about yung unified leadership, yung iyong proyekto. Ngayon, let's talk about yung mga issues, no, ng barangayan na napakahalaga sa barangay. Oh, lalo-lalo na yung sa peace and order. Yes, peace and order. May nag-away na kabataan, no? Magkapit-bahay. Yes. Munti ka na magsabunutan. Oo. Kasi ganito, SK, sabi nga nila, itong peace and order, kung meron mang ganito problema, pwede naman ang barangay, like for sa amin, may nag-away naman kabataan. Pwede naman yung barangay chairman daw mismo umayos, hindi ba? Tsaka yung mga lupon, 'di ba? Yung and yung kagawad na, yung komite ng kagawad na who is responsible for that for peace and order. Pero bilang mga kabataan or pag worst pa talaga pulis na makikialam. But if it comes to like with respect to like parang mapag-ayos ninyo or kumbaga mapanatili ang kapayapaan sa barangay ninyo bilang mga SK Council, papaano niyo gagawin ito, no, in your own way, no, yung itong pag-aayos sa mga problema ng mga nagkakagulong kabataan. Supportive kayo sa barangay kasi nga kabataan yung nasangkot or involved. So una po lahat po diyan bago po of course para ayusin yan, both side ng kabataan Marinig. po makipariringgan. Okay. At saka it's up to the council na po tsaka sa SK Kagawad kung alin po doon yung problema. Pero need po rin kapag yung nag-away po ay evidence din po. Evidence. Hindi lang pwedeng hearsay. Opo, hindi Baka na pwedeng- marites lang. May lore yung marites. Sige, 4 na minuto na lang po. Before that, gusto ko lang batiin yung ating kaibigan, si Arman. Pansit kumain Kabagan. tayo. Oo. ng At saka si Brother Demi Aquino. Yan, Yes, mga yeah. kaibigan At natin. babatiin ko rin pala, no, si Kagawad Jerry Crotap ng Cafe Alnardo. Yes. At ang aking may bahay, si Amiel, at ang aking anak, nasa labas, makulit kanina rito, no? Si Oo. Monmon. Susunod Mga si na, SK na nga nag-ano. SK din yung anak ko SK din. Sobrang Sobrang kulit. kulit. Sobrang kulit nga lang. Yun nga lang. Ayun. At binabati rin pala natin sila Konsehal Wardy Quintos, Konsehal JTV, Konsehal Louie Chua, Oo, Kuya Konsehal Ryan Ponce, Science Konsehal Reyes. Science Reyes, Konsehal DJ Bagaching. DJ Bagaching, at si sino pa? Congressman Edward Maceda. Si Doc Louie Chua, ang masipag na ang galing, doktor. ang galing mag-basketball ni Doc, Yes, lalabanan ko yan Grabe. ng one-on-one Kasi magaling din ako sa shooting Ganun ba? Partida pa. Partida pa talaga lang. So, okay. Ito lang po yung aming announcement. Next week, Wednesday and Friday, tuloy na po yung ating continuous po nating imbitahan yung mga kabataan at yun hong mga nakakarinig nito, pwede nyo pong ipabatid sa iba na welcome po. Pwede kayong magbigay ng titulo na gusto nyong ipaksain natin and anyone from your organization, kung kagawad man or SK or barangay kagawad or chairman, pwede ho kayo dito sa ating programa. Pwede nyo pong kontakin yung number ni Paul o Kuya Paul, pwede ba natin bigay? Okay lang. Sige. Sige, 0908-954-2322. Ulitin ko po, 0908-954-2322. Smart po yan. Pwede nyo pong ilagay doon kung kailan nyo gustong sumali sa talakayan para mabigyan ho namin kayo ng prioridad. Parang practice nyo na rin po ito and at the same time, mailalahad nyo ang inyong programa at saloobin. Okay? Ayun, Boss Jerry, babatiin ko rin pala baka si may mga nag-comment. Ivan Tambot, at si Jeffrey De La Cruz, at si Boss Mark Ortiz. Ayun, may mga Ayan. sabi, good job daw, Ate Yay! Eddie Sherman. Yes, we are very proud of you. From Sabi Tito nila. Rick, Tito Rick, Gondaya. ano mo yan? Mabuhay ka po. Father mo. Ayan, okay. Yes, opo. Tito Rick, Magandang hapon po, Gondaya, Tito Rick. mabuhay po. Opo. Sa mga, Shout ayan. out daw si Venus Moralina Louie. Louie, ayan. At Ka Jerry, total, tapusin na natin ito. Oo, 2 Magaling minutes na kumanta ito konti lang. Kahit konti lang. Sampulan lang natin. bago natin pero- ipakita yung video ng pagbati. Sige. Sasabayan ka namin. Alright, Christmas in our hearts. Chorus na lang, sige. Ano yun? Ma'am Carolina, God bless you. So,
i-share nyo po itong ating Shout out, Mama. oo, i-ano po, i-like nyo po sa YouTube channel ang Elizalde Broadcasting. Ano yung kaganda po? Let's sing Merry Christmas and a Happy Holiday. This season may we never forget the love we have for Jesus. Let him be the one to guide us as another new year starts. And may the spirit of Christmas be always in our hearts. Palakpak naman, Kuya Paul. Galing na. Okay, Talaga naman. tayo po ay magtatapos na, pero bago ho natin formal i-close yung ating programa, papanoorin po muna natin yung video ng pagbati ni Kabayani Jerry Games sa mga nanalong barangay official at SK official sa buong Kapuluan. At siya pala, binabati ko rin po pala ang aking boss, si Boss Boyet Games ng Hyla PH. Oo, nasa ibang sila, bansa. Kasi bansa. Oh, yun. Binabati ko rin yung aking kapatid, si John Games, saka si Miss Nimpa Games, kararating lang, out of the country sila, nandito na. Okay. At binabati ko rin pala si Reverend Father Aris Reyes, Reverend Father Jerome R. Siciliano, at ang ating Archbishop sa Archdiocese of Manila, Archbishop Advincula, at si Cardinal Chito Tagle. Ano po? Okay. Panoorin po natin yung mensahe ng pagbati ng inyong lingkod, Kabayani. Nais pong iparating ng inyong lingkod, Kabayani Jerry Games, ang taus-pusong pagbati sa mga punong barangay, mga kagawad, SK Chairman at SK Kagawad sa buong Kapuluan. Particular po sa Maynila at higit sa mga taga-Sampaloc. Congratulations po. Naway magampanan natin ng buong katapatan at super serbisyo ang ating katungkulan upang sa ganon ay makinabang ang ating barangay at ang kabataan. Tama po, ipanalo natin ang ating barangay at mga kabataan. God bless you all. This is your Kabayani Jerry Games, bumabati pong muli. Ayan. Kaya nakita nyo po doon sa symbol ng polo, yung buong Pilipinas, kasi ang bati po yan ay para sa buong Pilipinas. Okay? May ipa-plug lang po ako bago tayo tuloy magpaalam, Kuya Paul, malapit na yung birthday ni Kabayani at doon natin gaganapin yung raffle, hulaan ng Sampaloc, mga puno ng Sampaloc sa Mananalo kayo ng magkano? 2,000 to 5,000 pesos. And then plus 12 more consolation prizes. I-like lang po ang Team Kabayani Games and i-share, and then abangan nyo po sa page yung tanong. Ang possible pong tanong ay siguro ibigay ko ng advance para bahala silang mag-research. Saan po sa Sampaloc area ang island na may pinakamaraming puno ng Sampaloc? More than 10 po. Nakatanim yon sa island. Okay? At saka since the birthday mo, meron din tayong siguro next week mag-start tayo mag-post ng mga awards na natanggap mo, okay, mga naging proyekto mo, no? Mm-hmm. At the same time yung konting kwento tungkol sa okay. Oo, kasi naalala ko lang kasi marami din yung nagtatanong na hindi aware, no? Kasi maaaring wala silang social media or hindi nila napanood sa ABS, bakit daw may mga parangal si Kabayani. Actually, hindi ko yun ipinagmamayabang. Kanya lang, just to inspire the youth and other, kailangan po talaga nating si Joshua Cristobal, mabuhay kayo. Si Carolina Fortuno Graho Pidla. Mother mo yan. Hello po. We love you, Isha daw. Salamat po. Shout out, Mama. Shout out, SK Joshua. Susunod kayo naman ang maging guest. Ayun po. Okay, Ayun. so ito po muli ang inyong lingkod, Kabayani Jerry Games. At ito po muli ang inyong pong lingkod, ang At pager, syempre po, ang Paul ating Gumaru. Bisita, panauhin. VIP po nating panahon si Elisha. Si SK Elijah. Maraming salamat po muli. Saludo sa inyo mga mabubuting Pilipino. Hanggang dito na lang po muli ang Sipatudla. God bless us all. God bless po.